Ang mundo ng cryptocurrency ay muling nabalot ng atensyon matapos pong ideklara ni Russian President Vladimir Putin na hindi maaaring ipagbawal ang itong si Bitcoin. Ang pahayag na ito ay kasabay ng opisyal na pagkilala ng Russia kay Bitcoin at iba pang mga digital assets bilang mga ari-arian sa ilalim po ng bagong batas. Sa ilalim po ng batas na ito ay inalis din ang Value Added Tax or VAT sa pagmimina at pagbebenta ng mga cryptocurrencies, kung saan ay naglalayong gawing mas madali ang pagpasok ng mga negosyo sa crypto industry sa Russia. Sa kasalukuyan ay pinipilit po ng Russia na pangunahan ang global adoption ni Bitcoin sa gitna ng mga ekonomiyang nagkakanya-kanya sa pagtugon sa tumataas na inflation at geopolitical tensions. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa tanong kung bakit pinagtutuunan ng pansin ng Russian President na si Ginoong Putin itong si Bitcoin. Yan, si President Putin ay matagal na pong nagpapakita ng interes sa paggamit ng cryptocurrency, lalo na kay Bitcoin, bilang alternatibo sa tradisyonal na financial system. Sa kanyang talumpati sa Moscow Investment Forum nitong December 4 ay sinabi po niya na si Bitcoin at ang iba pang mga digital assets ay magpapatuloy na umunlad at hindi po maaring ipagbawal ito. Kaya gaano man kahigpit ang mga regulasyon ng ibang bansa. Ngayon ay meron pong tatlong dahilan kung bakit pinapalakas ng Russia ang kanilang crypto adoption. Yan, una ay ang pag-iwas po sa sanctions. Ginamit po ng Russia itong si Bitcoin upang maiwasan ang mga epekto ng Western sanctions dulot po ng Ukraine War. Pangalawa ay ang pagbawas po ng inflation. Sinabi po ni Pangulong Putin na dapat pong magtulungan ang gobyerno at central bank para pigilan ang mataas na inflation na kasalukuyang nasa halos 9%. Ayan. At ang pangatlo ay ang strategic Bitcoin reserve. Balak po nilang maunahan ang US kung saan si Pangulong Donald Trump naman ay nagpaplanong bumuo ng sariling Bitcoin reserve. Kaya ang mga hakbang na ito ay nagpapakita po ng desisyon ng Russia na gamitin ang cryptocurrency bilang estratehikong solusyon sa kanilang mga hamon sa ekonomiya. Ngayon ay paano naman po naaapektuhan ng bagong batas ang crypto sa Russia? Nitong mga nakaraang linggo ay nilagdaan ni Pangulong Putin ang batas na nagre-rehistro ng cryptocurrencies bilang property. Ibig sabihin ay may legal na protection na ang mga transaction gamit si Bitcoin at iba pang mga crypto. Kaya meron pong tatlo ulit na mga detalye rito sa bagong batas na ito. Una ay ang exemption sa VAT. Ang mining at pagbebenta po ng cryptocurrency ay hindi napapatawan ng value added tax. Mas magiging abot kaya po ito para sa mga negosyante. Pangalawa ay ang tax-free payment system. Ang mga serbisyo na may kinalaman po sa electronic payment systems, gamit po ang crypto ay hindi rin ito papatawan ng buwis o tax. At ang pangatlo ay ang pagkilala po bilang ari-alian. Ayan. Ang mga digital asset ay opisyal ng kinikilala bilang legal na pag-aari sa Russia, kung saan ay nagbibigay po ng malinaw na framework para sa mga investors. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito sa global at saka local crypto markets. Ang pahayag po ni Pangulong Putin ay nagdulot po ito ng bahagyang pagtaas sa presyo ni Bitcoin, kung saan ay kasalukuyang nasa $94,987 nitong nakalipas na araw. Pero kanina lamang ay umangat na po ito sa higit $100,000. Kaya check na lamang po ninyo yung aking technical analysis kanina. Kasi yung balita na ito ay yung pahayag po na ito yan nung lumalabas po ni Pangulong Putin, yung kanyang pahayag na ito ay yung presyo ni Bitcoin ay naglalaro sa mga $94,987. Kaya ayan,
Ang epekto naman po nito dito sa Pilipinas ay syempre tayong mga Pinoy traders at investors ay posible po tayo makakita ng mas positibong pananaw sa crypto market dahil sa balitang ito. Ang global adoption po ni Bitcoin ay nagiging mas mabilis kung saan ay maaari pong magdala ng mas maraming oportunidad para sa ating mga Pinoy. Lalo na parami po ng parami ang mga platform na nagbibigay po ng daan sa madaling pagbili ng crypto tulad po ng Coins.ph at saka si Binance. Ngayon ay ano po ang pwede nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan. Una ay makinig po tayo at magbantay po tayo sa mga balita na may kinalaman sa crypto adoption sa ibang bansa. Ang balitang tulad ng kay Pangulong Putin ay maaari pong magdulot ito ng bullish sentiment sa market kung saan ay magandang samantalahin. Pangalawa ay mag-aral po tayo ng iba't ibang cryptocurrency. Hindi lang po si Bitcoin ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang iba pang mga digital assets tulad po ni Ethereum, Solana, XRP ay posibleng makaranas din ng matitinding paglago. At ang pangatlo ay magkaroon po tayo ng long-term strategy. Bagamat marami pong oportunidad sa short-term trading, mahalaga pong isaalang-alang ang long-term investment sa cryptocurrency, lalo na tumataas po ang global adoption. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pahayag po ni Pangulong Putin ay nagpapakita na ang cryptocurrency ay hindi lamang isang eksperimento. Isa na po itong mahalagang bahagi ng global economy. Para sa mga Pinoy, ito ay isang magandang pagkakataon upang makisabay sa global trends. Ngunit tulad po ng anumang investment, kinakailangan po ng sapat na kaalaman at tamang diskarte. Ang suporta po ni Pangulong Putin kay Bitcoin ay patunay na ang digital assets ay may mahalagang papel sa hinaharap ng financial or finance. Para sa mga Pinoy traders at investors, ito ay maaaring magbigay ng mas malawak na oportunidad. Pero kailangan pong maging maingat at responsable. Tandaan, ang tamang kaalaman ang siyang susi sa tagumpay. Ngayon ay dapat ka bang mag-invest dahil sa balitang ito? At masasabi ko ay oo naman. Pero gawin po ito ng may kasamang research at tamang diskarte. Hindi lahat ng altcoins o crypto investment ay magkakaroon po ng parehong potensyal. Ngunit sa pagbabagong dala ng mga balita tulad ng kay Pangulong Putin, mas magiging malinaw po na ang cryptocurrency ay isa na pong lehitimong bahagi ng global economy. Kaya, ang huling tanong natin dito ay handa ka na bang sumabay sa agos? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.